Hello guys, magandang araw sa inyo. Ayan, nagbabalik ako dito sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. Nagdala ako mga 30 km ride lang dito sa Vermosa. Kasi, ayan, nakita niyo yung saddle. Iba na yung saddle na to eh, yung Rock Bros. Kasi tinitesting ko kung ano yung magiging ano yung mangyayari sa sa singit ko. Kapag nag-time trial ako, yan gagawa ko ng separate review na to, yung saddle na to, no, yung yung Rock Bros na yan na may butas sa gitna. Yan, kasi nga naghahanap nga ako ng saddle na pang long ride na hindi sumasakit yung singit ko pag mga daang kilometro na yung ride, no. So anyway, for this video naman po, ang ita-topic natin for today, yun nga, may papakita ko sa inyong comment, no. Sa nakaraang video lang. Kasi sabi niya bakit daw prefer ko daw yung 27.5 na frame. Yan. Napanood niyo yung dati kong video na nag 29er ako pero sa grit lang. Actually, hindi ko naman ayaw yung 29er na frame nung time na yun, no? Yung Mountain Peak Everest one. It's just na nung time kasi nung 2021 nagkaroon ako ng health issue at kailangan kong ibenta yung bike na yun. For medical purposes. Yan, sa gamot ko, no. Pero okay din naman yung 29er na frame. Yan, particularly yung Mountain Peak Everest one, no, na Aero Rigid MTB ko dati. Pero kasi talagang ang pinaka na tripan ko talaga o nagustuhan ko yung combination ng 27.5 na frame tapos sa 29er na wheelset o gulong o 700C. Yan kasi parehas lang naman yung 29er at 700C. Then yan nga, ito yung gulong ko ngayon, yung Continental Contact Curva na 700 by 47C na nag-expand na, naging 29 by 1.9 na. Yan yung i-discuss natin for today. Kasi nga, yun nga, para dun sa nagtanong. At saka siguro sa ibang nagtatanong din na hindi makakomment. Yan. Based dun sa dati kong video, kasi meron na akong dating video, yung history, no. Yung pinaka first na nakita ko na naka ganong setup, no, na 27.5 na frame tapos 29er na wheelset at saka gulong. Yun nga yung nanalo sa crit, no, si Aljon Jumuan nga, na naka Mountain Peak Everest 1 noong 2019 bago mag-pandemic, tapos 29 by 2.1 na gulong. Yun nga, 27, malit lang yung clearance. Yan, napansin ko kasi na malit yung clearance kaya naitanong ko sa kanya nung time na yan. Pero hindi ko kaagad ginaya yun. Hindi ko ginaya yun, no. So nangyari kasi nung nagpalit na ako ng 27.5 na frame tapos 29er na wheelset at saka gulong. Was nung dumating yung Trust Trident ko. Kasi yung Trust Trident ko 27.5 yun na frame. Pero since na dati wala akong masyadong medyo ignoramos ako sa mga geometry na MTB frames, yung palang Trust Trident na yun napakababa ng baby drop. Hindi katulad sa MC Tremor at saka sa Cold Brontes ko dati. Kasi yung Cold Brontes at saka yung MC Tremor ko dati 27.5 na frame pero 26er lang yung gulong. Pero mataba naman yung gulong na yan, 26 by 2.3. Doon kasi sa Cold Brontes na 27.5 na frame, sa 26 by 2.3, since na napakataas ng BB drop mataas kasi yung BB drop never ako nagkaroon ng pedal strike yan sa mga kurbada. Doon naman sa MC Tremor, since na medyo mababa, kapag sobrang banking lang talaga, doon lang ako nagkakaroon ng pedal strike. Pero nung in-under warranty ko yung frame na MC Tremor, then dumating yung Trident Trust ko before mag lockdown. Akala ko ganun din ang mangyayari kapag nilagyan ko ng 26 by 2.3. Kaso nga lang, sa sobrang baba ng BB drop, ultimo na konting mali ko lang sa pagpedal sa humps, sumasayad ka agad. At saka yung pagkurbada ko sa circle sa dangray na konting banking lang, pedal strike agad. Yan. So doon ako napilitan kasi nga dati ayoko magpalit ng ayoko kasi na magpalit ng wheelset na satisfied na kasi ako sa 26er dati. Kaya yun yung naging big factor kung bakit napilitan ako magpalit ng wheel size na mas mataas, na mas malaki. Dapat nga 27.5 na wheel set kasi nga 27.5 yung frame. Pero nung time kasi sa
sa Big Birds noon, nung before mag-pandemic, meron kasing nakatambay doon, tropa nila, na naka 29 by 2.2 na Maxis Icon. Natanda ko Maxis Icon yan eh. Nung tinesting na lang yung 20 na, kasi nakita nila kasi na malaki yung buka ng ano eh, napakalaki kasi ng buka ng rear triangle ng thrust trident na 27.5. Kaya tinesting nila yung 29 by 2.2 na Maxis Icon nga. Pati din dun sa Toxic ko no, na rigid fork na 26er suspension corrected. At nagkasya nga no. Nagkasya tapos ang napansin ko alit ng clearance. Yan, alit ng clearance. Nagustuhan ko yung clearance kasi mamaya kasi nga ano no, dalawa kasi main factor kung bakit gusto ko ng maliit na clearance sa Aeroba Rigid MTB ko. Kasi yung sa maliit na clearance na ano, doon sa maliliit na clearance sa mga gap sa frame at saka sa gulong. Katulad din yan sa road bike, aero road bike at saka time trial bike. Napansin nyo yung mga time trial bikes at saka mga aero road bikes, maliliit lang yung mga clearance kasi meron kasing aerodynamic benefit yun. Yun. Kasi mas lesser ang air turbulence kapag maliit lang ang clearance. Kaya ganoon ang mga design ng majority sa mga road bikes. Yun nga, specifically mga aero road bikes at saka mga time trial bikes. Yun. So nakita ko dun sa tinesting nila dati sa Trident Thrust ko ng 27.5 nung nilagyan ng 29 by 2.2. Alit na clearance, gustong gusto ko, parang ano lang sa parang halos parehas lang dun sa road bike. Pati na rin dun nga sa Toxic ko dati na 26er na suspension corrected na malaki ang buka. Kaso nga lang nung nag-pandemic tapos nag-MECQ pwede nang lumabas, naubos na yung mga 29er na slick tire. Kaya napilitan akong mag 700 by 40C dati na Maxis Refuse. Akala ko ba naman 2.0 yun kasi wala pa rin kasi ako sa alam sa conversion ng millimeter sa inches nun yung pala napakaliit pala ng napakaliit lang pala ng ng gulong na yun, yung 700 by 40C. Nung nilagay ko doon sa thrust trident 27.5 at saka sa Toxic, ang pangit, napakapangit, parang may sakit yung bike ko. Parang parang bodybuilder na ang laki-laki ng upper body pero ang liit-liit ng legs. Nasaguan ako pero kaya hindi tumagal sa akin yung yung ganong klaseng gulong no. Nag-aakala nila mabilis yun nung tinest ride ko ang pinaka PR ko lang doon sa 38 kph although na gumaan yun kasi nga mas magaan kasi yung Maxis Refuse nun tsaka mas maliit lang yung contact parts sa kalsada kaya medyo medyo gumanda yung rolling resistance nga naglesen no. Kaso nga lang yung sa aero talong-talo yun in the sense na since na malalaki ang clearance sa gulong at saka sa frame, napakalaki ng air turbulence nun. Kaya hindi masyadong nag-improve yung oras ko. O wala nga improvement Wala nga improvement sa oras compared do sa dati kong PR sa 26er. Kaya nung naplatan ako nung time na yon, nakita ko kailangan ko yung tininin Genet Cycle Mart, yung Gayax Tato nga na 29 by 2.1. 2.3 pala. 29 by 2.3 na Gayax Tato at finit ko dun sa Trident Thrust at napaka-pogi. Sobrang pogi. Yan, pakita ko sa inyo sa picture no. Yung unang installation ko ng 29 by 2.3 na Gayax Tato dun sa 27.5 na Trident Thrust. Compact ang itsura. Aero in the sense na halos alilit lang ng clearance o gap dun sa gulong at saka sa frame. Then nag-set pa ako ng bagong personal record sa Dangrena kung kailan lumaki yung gulong at saka bumigat. Nag-average speed pa ako ng 39.4 km/h sa 21 km sa Dangrena. So ang laki ng difference ng speed doon sa sa 700 by 40C na dapat yun ang mabilis no. Yan. Yun ang dahilan kung bakit doon pala nag-start na magustuhan ko yung 27.5 na frame tapos 29er na gulong dahil nga doon sa pogi na tapos mas aero pa. Yan. At saka yun nga kasi mas pogi dahil kasi mas pogi kasi sa MTB na mataba gulong kaysa payat. Yan. Dito naman sa
Yung naman palang mga ano kasi nung sa MC Tremor ko dati na 27.5 kaya nag-stick ako sa 27.5 nung time na yon. Eh dati nga naka 29er yon. Hindi kasi yung kasing MC Tremor ko hanggang 29 by 2.0 lang. Hindi kakasya yung 29 by 2.2, 2.3. Isa pang problema kaya nag-cause kung bakit ako nag-stick sa nagpalit sa 27.5 nagulong nung time na yun kasi nga yung 29 by 2.0 na Maxis Grifter na yung Maxis Grifter na slick tar hindi nagkasya sa Purara sa Balugo nung time na yun. Kaya doon ako nag 27.5 na wheel set. Pero 27.5 pa rin yung frame ko. So naging benefit naman nun na lahat ay 27.5 mas gumaan yung bisikleta ko kasi nga mas lesser material kasi ang 27.5 na wheel set compared dun sa 29er. Kaya doon sa setup na yun dati, nagawa ko yung pinakamagaan dati sa FC Tremor ko which is 8.69 o 8.67 kilograms. Yan. Then yun na, nagkaroon ng problema sa frame ko, shortcut na natin, nagkaroon ng crack. Yan, naging ganyan na yung setup ko. Pero ito pa rin ay 27.5. Tapos 29 by 1.1 na yung gulong ko. Yan. Yan, kaya balik ulit ako sa dati kong setup sa ano ko sa Trident Trust ko. Yan, so kung titignan natin kasi compact na ano. Yan, katulad nito, maliit ang clearance nito. Mas lesser ang less ang turbulent air na dadaan kasi late na clearance. Yan. Pati rin dito sa part na to. Yan, dito yung gap dito. Swerte ko lang at medyo mahaba to, sing haba ng MC Tremor na large, itong top tube ng Kinesis. Kaya kahit mag 2.0 ako na 29er, hindi ako magkakaroon ng to overlap kasi mahaba yung top tube. Yan. Yan, tsaka yan, maliit ng gap, no. So, yan, sa mga natatanong ko ano yung maximum na gulong dito, para sa akin hanggang 1.9 lang. Pwede rin 2.0 pero very risky na. Lalo na kapag mali yung alignment, no, yung tumatalbog-talbog, baka sasaya dun sa portion ng frame na yun. Yung iba kasi pinupukpok. Ewan ko sa mga bata ngayon, lahat ginagawa na lahat no, para lang magkasa. Ayoko kasi ng ganun delikado kasi masisira yung tibay ng frame. Yan, so kung pag-uusapan natin na itsura, compact na compact, no. Yan, hindi katulad sa 29er kasi pag 29er lahat, lalaki ang gap dito eh. Lalaki kasi ang gap dito. Yan yung magiging drawback para sa akin. Yan, so yun ang ko. May nadahilan ko kung bakit preferred ko yung 27.5 ngayon, no? Kasi nga pogi na, tapos mas aero pa. Less air turbulence. Ewan ko lang kung naintindihan nyo yung sinasabi kong turbulence, no? I-google nyo na lang. So kung meron kayong tanong, kasi uwi na ako sa bahay, no? So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang yun sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. And guys, so maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.